Hello, good day guys. Nandito naman tayo sa panibagong video natin. Anyway, itong content natin ngayon ay galing sa request ng kasama natin sa MU Monarch. At the same time, subscriber natin siya dito sa ating YouTube channel. Anyway, thank you sa panonood guys. So, ayan, no, sabi niya kasi gusto niya daw pasilip yung character niya. Wizard din daw siya. Server 300 plus siya guys. At malakas yung character niya dito. Siguro dahil gusto niya lang magkaroon ng idea sa mga susunod na mga maps, mga RB na kakaharapin niya. So, yun. Silipin natin, guys. Ito sa server niya, top 1 siya, guys. Napakalakas niya. Spender itong character niya dito. Tapos, sa overall, parang top 3 ata siya sa overall sa server ng pag magmo-merge. Siguro kung 300 plus, anong mga server makakasama nila. So, pang top 3 siya doon, guys. So sa leveling naman, tang rank 7 siya. So medyo mataas na yung level nitong character na ito. 400 plus na rin siya. 425 guys. So saan ba natin unahin? Silipin muna natin yung mga nagastos niya siguro dito. Kung spender ba siya or hindi. So makikita natin dito $874 na ang kanyang na-spend dito sa MU Monarch. So malaki-laki na rin ang gastos nitong kaibigan natin guys. So ito para sa akin no, kuhain mo lagi itong ano, kung spender ka talaga yung 1.6 or 1.7 kasi importante din kasi yung pang ano natin ng skills natin. Kasi yung ating mga Archangel guys, kapag nakuha natin yung pants, nagkaroon na tayo ng set, okay na yan. Mag-focus na tayo sa ibang mga bagay. Basta magkaroon lang tayo ng set na yan. Tapos kahit hindi mo na masyadong pa-levelin, paunti-unti mo na lang siyang i-level, goods na para sa atin yan. Sa iba ka naman mag-focus. Tapos sa set mo naman, goods na ito. Para sa akin ha, yung T11 full option na yan. Tapos yung pants mo kasi dalawa pa lang yung option. I-perfect option mo yan. Para magpapalit ka na kasi pag nag-level 500 ka na. So napakalayo pa niya, napakatagal pa niya. Siguro mga ilang buwan pa, mga dalawa or isa't kalahati. Tapos napansin ko, yung staff boss, single option lang siya and yung iyong shield. Since kumpleto ka na sa option ng iyong gears, mag-focus ka dito. Para sa akin lang kasi, mas okay yung dalawa o tatlong option ng weapon. Mag-focus ka doon sa mga weapons mo. Dahil yun yung mag-aangat sa'yo sa leveling. Dahil 'di ba base output tayo ay damage output tayo dito sa MU Monarch. The more na mas malaki ang damage mo, mabilis mapatay yung red boss, yung mga golden at the same time yung mga mobs. So dahil doon, mas mabilis tayo le-level up. Tapos kapag may pera ka naman talaga at spender ka, mag-focus ka sa rings. 'Yon. Tapos huwag mo kalimutan itong earrings mo kasi baka mahuli mo, maiwan mo ito. Ang pinaka-importante dyan, makuha mo yung daily quest. Yun lang. Yun lang naman ang pinaka dapat mong gawin. Tapos dito naman sa skills mo, ewan ko kung nakalimutan mo ito, no. Wag kapag mag-AFK ka, tanggalin mo tong i-off mo yung freeze, yung yung handheld ba yan? At saka yung poison. Tanggalin mo yan. Ang gagamitin mo lang na skill is yung Aurora at yung Pyroblast. Syempre automatic yung Meteorite at saka yung Sorcerer at saka yung mo tawag doon, yung Mana Shield, no? Automatic yan. Kasi para magkasat mas mabilis mapatay yung red boss dito, ay yung mga mobs dito, at mas mabilis ka level up. Okay? So, alam mo ba, nung 400 kami, hirap na hirap kami dito sa map na ito. Dahil parang nanghina yung mga karakter namin. Kahit yung mga spender sa amin, hirap na hirap dito. So, since ikaw ay medyo kaya mo na dito sa boss na ito, sa map na ito, mag-focus ka na lang sa damage mo. Kasi sa 450 map, kayang-kaya ng mga boss doon, yung mga red boss, kaya nang i-farm yun. Tapos pala, kung may extra pera ka naman at ikaw ay spender, pataasin mo itong agi mo. Kahit itong energy, wag na. Dito sa fruit, sa agi, tapos yung SD mo, pataasin mo yan kung lalo mahilig kayo makipag-PVP. Yung apat na SD fruits, SD seed, gawin mo siyang SD fruits. Yan, yung super SD ata yung tawag dyan. Yung hallowed SD fruits. No, yan ang gamitin mo para sa mga wizard yan. The more kasi na mas marami yan,
the more na chances na magmi-miss sa'yo yung mga kalaban. Para sa akin, yun yung kasing interpretation ko. Miss or less yung damage, yun. Basta importante yung SD na yan. Hindi agad mababasag yung SD mo. Samahan mo pa ng mabilis mag-regen ng SD, no, yung SD regen. So, importante para sa atin yan. Kung mahilig kayo may pag-PVP. Kasi guys, no, kaya sinasabi ko sa yung gamitin nyo lagi yung mga fruits na yan. Dahil napapalitan kasi yung mga set. Yung gears natin, yung fruits permanent yan sa character natin. Tapos itong mag-hunt ka sa Kalima, pre. No, mag-hunt kayo sa Kalima para makapag-craft kayo ng skill na ito. Tapos, kuhain nyo yung option ng shelter tsaka yung holy para pataasin nyo yung elemental def nyo. Importante kasi yung defense dito. Bakit? Dahil kapag mas mataas yung def nyo dito, yung elemental defense nyo, ayan, makikita nyo yung shelter na yan, meron points dyan na kailangan nyo i-reach dahil meron pang dagdag sa inyo yan na parang less damage sa inyo yung elements na yon. So yung shelter at saka yung holy, kuhain yan guys. Yan din yung pinupush ko. Hindi ako masyado sa damage kasi ang kailangan ko, the more na mas mataas ang def element def ko, the more na mas mataas ang pwede ko mapuntang Kalima. Okay? Yung Kalima trial. Tapos dito sa iyong master talent, ang pataasin mo dito yung Pyroblast. Pyroblast lang dahil energy tayo. Yan lang yung pataasin mo. Tapos dahil mataas na din itong int mo, tapos yung combo kahit hindi mo na masyadong pataasin. Kasi itong Pyroblast na to, tingnan mo yung damage siya madadagdag sa atin per int. Tapos meron kasi tayong, hindi pa lumalabas kasi sa inyo yung skill talent. Pyroblast din yun. Kapag yun ang pinataas mo, mas tataas yung damage ng Pyroblast mo. So kapag dinagdag mo ito, hinabol mo itong Pyroblast na skill mo dito, tapos pagdating ng skill talent, parang 450 plus na yun, lalabas yun, yung skill na yun, ma-upgrade mo siya, mas tataas yung damage mo, mas mabibilis ka makapagpa-level. Okay? Yun yung habulin mo doon sa iyong character. Mas mabilis kang makapatay ng mga kaya nga sa Sage War, 'di ba? Parang kung hindi tayo top 2, top 3 tayo sa Sage War. Hindi tayo makapag-top 1 dahil may mas malakas sa atin doon, yung talaga spender. So ibig sabihin nun, talagang kitang-kita na yung damage natin ay napakalakas. So since ikaw ay spender dito, so malakas yung character mo, kitang-kita yung damage mo doon sa mga kalaban. Tapos, yun, mag-focus ka dito guys sa sa iyong Agi, SD at saka yung combo, no? Pero kung wala ka naman na masyadong budget, wag mo nang gamitin yung sa SD. Ipunin mo lang siya ng ipunin dahil ang kailangan mo yung combo talaga dahil pampataas ng bawas yun. Ngayon dito tayo sa Kalima trial, yung kondon na yan, yung kasing angel signal na yan, kailangan natin yan para makapag-craft ng divine staff. Okay, may dagdag na damage sa atin yan, yung staff na yon. Tapos maganda pa yung itsura niya, yung divine staff na yon. So, the more na mas mataas kasing elemental def natin, the more na mas mataas yung kondon trial or level na mapapasok natin. So, yung mga elements sa drop doon, yung mga materials na mga drop doon, pwede natin gamitin para sa pag-craft ng divine staff. Okay, kasi dito makikita mo hindi pa lumalabas yung option ng Archangel Gears dito. Pero pagka napunta mo na yung Kalima ata, nakalot ka ng item doon, lalabas yung option na yon. Okay, parang sa Kalima 4. Hindi ko pa rin kaya yung yung dahil sa elemental def, pinapataas ko pa rin siya. Pero kaya ko siyang mapatay yung mga red boss doon, yung mga monster doon dahil nga naka infinite angel ako, tapos pumapasok ako doon, napuputok na yung combo ko. Kaya pagka pumutok yung combo, dire-diretso na napapatay ko yung mobs. Tinatalunan kasi natin yung Kondon Trial 3 kahit na mababa pa yung level ng Kondon natin, yung ating elemental gears. Tumatalo na tayo sa Kondon Trial number 4. Okay? So sa mga skill mo, okay na itong Pyroblast, pataasin mo to, gawin mo level 6 at saka itong Guardian Soul. Wag mo na pataasin itong freeze at saka yung teleport. Wag na yan, guys. Huwag nyo na pataasin yan. Okay na yung teleport tsaka yung freeze na yan dahil hindi naman nadadagdagan yung
damage masyado niyan, no. Mas importante itong poison kasi mas maganda yung damage ng poison, pyroblast at saka yung mana shield sa atin. So, yun lang siguro, no. Sana nakatulong yung video natin na ito. Pag nagdumating ka sa level 450, hindi mo siya poproblemahin. Then maganda ang set mo. Pero pagdating mo ng 500, doon mag-ipon-ipon ka na ng items mo para mag full option ka ng or kahit 3 options ng set mo sa T12. Kasi bibilis ka rin naman magpa-level dyan eh. Kasi sandali lang yung level na yan. Yung T12 na yan. Ang kaya importante kasi yung T13. Mahirap magpa-level pag nag 550 plus ka na. So yun lang. Have a good day. Bye-bye.